ang sinabi ko ho sa... So bakit ko kailangan basusin yung pagkain ng mga mahihirap? At kung babasusin ko man ho talaga yung pagkain ng mga mahihirap, eh di ho sana ang sinabi ko ho sa mga videos na ginawa ko, eh ganito. Bakit ganyan yung mga pagkain na yan? Parang kanin baboy. Sinong taong kakain ng ganyang klaseng mga pagkain? At kung babasusin ko man ho talaga yung pagkain ng mga mahihirap, eh di ho sana ang sinabi ko ho sa mga videos na ginawa ko, eh ganito. Ganito pa. Iba na lang i-challenge nyo sa akin, wag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya, hindi ko kaya. Ganito pa. 1, 2, 3, go. Why are you gay? So mga kamatis, mga kaibigan, pakinggan na natin yung rason ni Tito Mars. Pero bago yon, unahin muna natin yung moral lesson nitong ating palabas, which is action speaks louder than words. Okay, so yun dapat yung anuhin natin. Okay, so paano na natin siya? Hindi ho ako mayaman. Okay? Mahirap din ho ako. So bakit ko kailangan basusin yung pagkain ng mga mahihirap? Okay. At kung babasusin ko man ho talaga yung pagkain ng mga mahihirap, eh di ho sana ang sinabi ko ho sa mga videos na ginawa ko, eh ganito. Yan yung standards niya ng pambabastos. Pagkain Okay? na yan, parang kanin baboy. Sinong taong kakain ng ganyang klaseng mga pagkain? Okay, so yun lang yung qualifications niya sa pambabastos kapag kapag sinabi niya pero sa gawa hindi pwede. Actually, 'di ba? Yung kasabihan na yan, action speaks louder than words, kasi nga when you do something, it's far more worse or far more better depending on what you do than what you say. Tama, 'di ba? Kunyari sabihin mo, hindi na ako kumakain ng chocolate. Sinabi mo 'yon, tapos bigla kang kumain ng chocolate. Oh. So mas maano 'yun, so mas malala yung ginagawa mo, 'di ba? Kaya nga tayo may tinatawag na cognitive dissonance. So ito 'yun. Best example. May sinasabi siya pero hindi yung iba yung ginagawa niya. O tuloy. At kung babasusin ko man ho talaga yung pagkain ng mga mahihirap, eh di ho sana ang sinabi ko ho sa mga videos na ginawa ko, eh ganito. Ayan. Di ba? Actually, in-splice ko lang yan. Yan yung sardinas challenge niya. See how hypocritical his point is? Sabi niya ganun, hindi niya binabastos. Hindi niya sinasabi, sa salita hindi niya binabastos. Pero sa gawa, kitang-kita. O tuloy. Ganito pa. O, di ba? So, binabastos mo sa gawa, hindi sa salita. O, di ba? Ngayon, lumutin na try mong i-justify yung position mo. Minsan kasi, Tito Mars, maging aware ka sa consequences ng actions mo. Lahat naman tayo dito sa social media, we are putting ourselves at risk every time for public scrutiny. Pero mas maganda sana kung yung ginagawa natin is net positive. Ibig sabihin, mas maraming natutuwa sa hindi natutuwa. O, tuloy natin. Iba na lang. Di ba yun din, no? I-challenge nyo sa akin, wag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. O, di ba sinabi mo rin niya, o bakit hindi mo kaya? Ang arte mo naman. Nagmamaganda ka. Ayan, kita mo, susungitan ka. O. Ganito pa. O, ano pa? 1, 2, 3, go. Isipin mo, kung let's say kanin yan, 'di ba? Tayong mga Pilipino, we are all rice eaters, 'di ba? So, what if kanin yung ginaganyan ni Tito Mars? Anong mafe-feel mo as Filipino kung merong isang foreigner na sinasabing kadiri yung kinakain mo araw-araw? Syempre mo-offend ka. That's the point, Tito Mars. Okay? Hindi mo kailangang sabihin ng isang bagay para masabing binastos mo. Kailangan lang sa gawa. Kaya nga may kasabihan na action speaks louder than words. Ano ba yan? Na pinaka-basic. Ngayon mga kamads, mga kaibigan, in the spirit of fairness naman, sige, pakinggan natin yung justification niya sa bagong video niya. Bandang dulo na tayo para we shall save time, okay? Nilalabas ng mga content creators at hindi ko nilalait yung pagkain ng mga mahihirap. Ngayon, sagutin niyo yung tanong. Matapos nyong panoorin yung buong video na yon, mga kamatis, mga kaibigan, yung pinakita ko sa inyo,
na sinide by side natin yung ginagawa niya sa sinasabi niya, binabastos niya ba yung pagkain ng mahirap sa inyo? Tanong niya sa sarili niyo yan. Miski sabihin mong content lang yan eh. O, tuloy natin. Sarili ko sa bracket ng mga taong mahihirap. Ang masakit pa dyan, kinukonsider niya yung sarili niya as mahirap. Pero kung mag-inarte, akala mo napakayaman. Gets mo, may pinababagayan kasi yung ganong ugali. Kunyari, anak ka ni Chris Aquino, maintindihan mo kasi lumaki yun sa karangyaan. Ikaw, obviously, hindi. Which is okay lang naman. Tapos ngayon, kasi di ba champion of feminism to dati, bakit biglang naging toxic bullshit na? I mean, toxic naman siya dati. Pero parang ito, in extra level niya, dinagdagan niya ng extra layer yung katoxican niya. O tuloy. Number 3. Anong karapatan mong laitin ng pagkain ng mahirap? Hindi mo ba naiisip yung mga taong sarap na sarap dito? Nasagot ko na ho yung unang parte. Okay. Anong karapatan mong laitin yung mga pagkain ng mahihirap? Ulitin ko ho, hindi ko ho nilalait yung pagkain ng mga mahihirap. Pero sa gawa, linalait mo. Actually, linait mo naman din talaga miski sa salita eh. Miski sabihin mo content yun. Tuloy natin. Kung sa tingin nyo ho, ganin nyo ho na-perceive, ganin nyo ho na-intindihan, Okay. yung mga videos na ginagawa ko, nire-respeto ko ho yan. Kasi meron ho kayong kalayaan, Ikaw lang yung walang respeto. O tuloy. choice nyo ho yan kung paano nyo ho iintindihin yung mga videos na nilalabas ng mga content creators at mga nilang Oo, totoo yun. Pero ang sinasabi ko talaga, kailangan net positive tayo lagi dito sa internet. Mas maganda kung ikaw ay maglalabas ng mga content na merong mapupulot na aral, na values yung tao, mga morals, ganun, kesa maglabas ka ng something toxic. Lalong-lalo na ngayon na mahirap ang buhay. Tandaan mo na yung ibang tao, sardinas ang kanilang ulam. Ganun talaga. lalabas ko. Kung ayaw nyo ho, uulitin ko ho, huwag nyo hong panoorin. Tapos po ang usapan. Hindi mo ba Hindi naman yun eh. Kasi nga, ang rage baiting kasi yung ginagawa mo eh. Merong mga tao na nagbabrowse lang sila. Tapos, bago pa nila malaman yung intention mo, magagalit muna sila. Normal reaction yun. Ang sinasabi ko lang, kung ikaw ay champion ng feminism, kung ikaw ay nagtuturo ng kabutihang asal or na pinapa-high value mo yung mga babae, dapat i-apply mo rin sa sarili mo yon. Maging high value ka din, pero hindi yun yung ginagawa mo dito, Marcy. Nagkakalat ka ng bullshit dito sa internet. naiisip yung mga taong sarap na sarap dito? Hindi ko sila naiisip. Kasi, mas marami ako mga bagay na iniisip sa buhay ko. Yan yung tinatawag na mga taong walang empathy. Kasi, alam nyo kasi guys, kung magiging content creator kayo, magkaroon naman kayo ng pakialam sa sarili nyo. And this is why ako talaga, ito kasi yung sa akin eh, kung bakit hindi ako kumukuha ng sugal na mga promotion because of that, mga kamatis, mga kaibigan. Kasi iniisip ko kayo, okay, swerte na ako dito sa kalagayan ko eh. Kasi putya, magsasalita lang ako, kikita na ako. That's why I'm giving it my all. Kapag kailangan ko mag-research, kailangan ko mag-edit, katulad kanina sa intro, napa-edit ang kuya mo. Tuloy natin, oh. Diba? Bakit sa akin yung tinatanong yung mga ganyang klaseng bagay? Bakit hindi ho natin itanong yung mga ganyang klaseng bagay sa tunay na mga mayayaman Ayan na, ito na. na talagang ginagamit yung kaba ng bayan? Oh, biglang naging politiko pa. Yung, hindi naman ang issue dito yung politika. Ikaw ang kino-question dito. Hayaan mong sila, kung may mali silang ginawa, mananagot sila kung sino man yung pinapaanuhan mo, pinapatungkulan mo. Pero ikaw kasi yung topic ngayon. No? Tuloy natin. Kaba ng Pilipinas, kaba ng mga mahihirap na tao para mabuhay ng karangya-rangya. Biglang sinise. Kasi, eto kasi yun, brother. Ikaw kasi hindi ka marunong maging accountable sa actions mo. Dito sa social media, tao lang tayo lahat. Walang perpekto dito. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nakikriticize. It's up to us para erase yung bar ng paggagawa ng content dito sa Pilipinas. Pero kung ganyan yung ina-acting mo, di wala talaga tayong mapapala. Nagtuturo ka pa ng pagiging high value, napaka-low class naman ng galawan mo. Tuloy. Hindi ka kumakain ng sardinas. Ito na ang huling question natin. Totoo bang hindi ako kumakain ng sardinas?
Ayoko, sagutin niya. Nako, napaka-showbiz mo, te. Congrats, naging viral ka, pero hanggang kailan na ganyan yan? Eventually, magsasawa din sa'yo yung tao. Yan ang humihirap pagka nag-viral ka sa mali eh. Kasi eventually, yung mga tao, they will smarten up and will not support your claim. Pero, claim to fame. Pero yung mga kagaya ni Diwata, kita mo yun, yun talaga ang dapat na tinutularan. Kasi, nag-viral sila, hindi dahil naging, of course, dati hindi naman maganda yung past ni Diwata, pero nagsumikap siya para maging inspiration sa nakakarami. Nilunok siya ng tao, tinanggap siya ng tao, hindi siya katulad mo ngayon na linuluwa na halos ng sangkatauhan. Okay? So, Tito Mars, a friendly advice sa'yo, learn to be accountable for your actions and stop making excuses. Gusto mo maging, kung magtuturo ka maging high value women, maging high value man ka muna. O yun lang, gege mga lord.